Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh
liwalhatiin ang iyong pangalan. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, samihin ang pangalan mo. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Yahweh Shaddai, ang pinanggagalingan ng aming buhay at ng aming ikinabubuhay. Sa oras po ito, pinupuring na namin at pinasasalamatan sa walang hanggang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Muli sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo po ang gawain ito. Ang mga kapatid namin na wala dito, Panginoon, nawa, Panginoon, dalhin mo sila ng ligtas sa lugar na ito upang sama-sama ka namin papurihan at pasalamatan. At sa oras din po ito, kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Hugasan mo po kami ng iyong kabanal-banal ng dugo, simula ulo hanggang talampakan, upang maging karapat-dapat kami tumawag sa iyo ng Panginoon, Panginoon. Sa oras po ito, inaangkin po namin ang kapatawaran ipinagkaloob mo sa aming lahat. Muli, O Diyos, pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong banal na salita na aming pagsasalusaluhan. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na ipinadala sa lugar na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang makita namin sa kanyang katauhan at ikaw ang marinig namin sa lahat ng salitang mamumutawi sa kanyang labi. Lord, gamitin mo siya boldly, mightily, for the glory of your name. At hayaan mo sa lahat ng aming maririnig na iyong makapangyarihang salita, magturo ito sa aming Panginoon ng tunay na pagsunod, ng tunay na paglilingkod, at tunay na paghandog ng aming sarili sa iyo, O Diyos. At pagpalain mo ang lahat ng naririto. Alam mo ang aming mga kahilingan, Panginoon. Kaya inaangkin namin sa oras nito, Panginoon, sa iyong awa at habag sa amin, ang aming mga kahilingan na matagal na namin hinihingi ay pagkakaloob mo sa amin ayon sa iyong kalooban. Muli, dakilang Diyos, inaangkin po namin ang 100% na tagumpay sa araw na ito at hayaan mo, Panginoon, na patuloy na namin itaas sa aming mga buhay. Muli po, maraming salamat, Panginoon, sa inyo po ang papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ng Jesus kasama ang Espiritong Banal at ang panalangin ng aming Inang Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, tatawag po tayo, sino po ang pinagpala ng Diyos. Ipagsigawan po natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Meron po bang share? Mga kapatid? Brother Andy. Salamat sa Diyos. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Thank you. Maraming salamat, Sister. Muli, mapagpalang hapon sa ating lahat. Isisir ko yung nangyayari sa akin nung mild stroke ako. Doon sa amin, sa bahay mismo. Walang kalakas-lakas ang katawan. Isang ganun lang pala tayo. Isang pitik lang pala tayo. Kaya napakabuti ng Diyos. Habang ako'y nalalambot at babagsak ang aking katawan, nagdarasal ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan sa oras na ito. Dahil ako po'y hindi ko malaman kung ano mangyayari sa akin. Napakabuti ng Diyos. Talagang hindi ako tumigil ang pagdarasal sa Kanya. Talagang pinangatawan ko na magdasal sa Kanya. Sinasabi ko, Lord, patnubayan po ako. Huwag mo po ako kukunin muna. At marami pa akong kampanin. Sa mga dako-dako pa doon, pwede naman yung kunin. Bawat isa
bawat katulad ko, dahil isa lang ang buhay natin. Wala po tayong mapagmamalaki dito sa ibabaw ng lupa. Magiging maganda ang ating buhay kung tayo magkakaroon ng kalakasan, kasiglahan sa una, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kay Yahweh, hindi ako nakakalimot. Minsan nakakalimot ako, minsan hindi. Talagang araw-araw, umaga, sa hapon, bago matulog, pagkagising sa umaga, nagsasay ng krus ako, nagdadasal ng konti, nagpupuri, nagpapasalamat. Ngayon po, nabalik na naman po ako sa magandang pangangatawan. Ayos lang, medyo hindi pataba. Kaya pinipigilan po natin na kumain ng marami dahil bawal na po lahat. Marami pong bawal. Pero galit nga po si Sister Del, lagi pa rin akong kumakain. Minsan nagtatago ako. Pero yung lahat ng kinakain ko, pinagpapasa Diyos ko muna bago ko kainin. Sabi ko, maging kalusugan, kalakasan ng aming mga physical na katawan, ang aming mga kinakain sa araw-araw. Maraming salamat to God, to be the glory. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat, Brother LD. Tunay nga po, napakabuti ng Diyos. Sinabi niya sa kanyang banal na salita, siya ang manggagamot ng ating buhay. Ayan, muli palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. O sino ka po mag-share? Ayan, Sister Sally. Maraming pinagpapala ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba sabi, pagsubok ng ibiyaya, dapat natin ito'y pagsigawan? Amen? Ang sa atin ay pagsubok. Amen? Kasi ako, dalawang rosary ang aking kagrup. Isa, GPN, madaling araw, alas 3, at saka sa ilang rosary. Ang ilang rosary, sa amin yung nagrupo na 4 na kami. Sa GPN, marami yun hanggang mga sa ibang bansa. Ngayon, sa pangyayari ng isang gabi, dinasa ilang rosary ako, nung tumawag yung pinakamihid, ay tapos na kami. Sabi ko, bakit ka ako, Sister Rami? Hindi naman ako kami schedule ngayon. Nung paglipat ko doon sa nabasa ko condolence, Araceli Aquino Garcia. Mireply ko, Sister Rami, ba itong sinasabi yung condolence? Hindi ko ito maintindihan. Ano ba to? Sabi nga niya. Kasi Sister Rami gano'n, Hallelujah. Pumunta ako kay Sister Lynn. Sabi nga niya, Sister Silly, mag-pray ba ka? Pinunta ko Sister Annie. Puro tawag yun. Sister Annie, bang ginawa mo sa akin? Sabi ko ganyan, share push yun. Dapat sana ka inintindi mo bago mayroon sa media ang pagkukondolence. Sabi ko ganyan. Hindi ka ako, wala ka akong patay sa pamilya ko. Bakit ka ako pinukondolence mo ako? Yung pinakahit niyan doon. Ay, sorry Sister Annie, sorry. Sabi ko hindi. Masakit ka akong ginawa mo sa akin eh. Pare-parehas tayo likod ng Diyos, pero masakit yun. Hindi tama yun. Sabi kong gano'n yung nagagalit na ako. Tapos kanina nag-chat ako nung pinakamataas, taga-Australia. Sabi ko, Brother Danny, titigil muna ako ng 2 buwan. Magninilay muna ako hanggat sa bumaba ang presyo ng aking puso. Talagang ako'y sobra-sobra ang galit ko. Tapos tumawag ng mga asawa, Sister Annie, sa kasi brother mo. Mr. Araceli, pasensya ka na, nagkamali. Tao lang ikaatang asawa ko. Kahit sinong tao nagkakamali, oo. Tinatanggap ko ang paghihingi mo ng sorry sa akin. Tanggap ko yun. Pero hindi ko hawak ang aking puso na ganito na masyadong nasaktan. Sabi ko ganyan. Walang patay sa pamilya ko. Share post yun, bakit mo pinatulan? Hindi niyo muna binasa kung ano nakapost nun sa GC. Sabi ko ganyan. Pero tinatanggap ko ang sorry niyo. Pero 2 buwan ako na hindi sasali mo kasi sa inyo. Pero babalik ako dahil ilang rosary niya. Para yan kay Mama Mary, para yan sa Panginoon. Babalik ako. Gusto ko lang kakong kalmahin lang aking sarili. Kaya Lord, narito po ako Panginoon. Humingi ako sa inyo ng tawad ko. Ako man nagkasala Panginoon. Pakalmahin mo ang puso ito Panginoon sa galit Panginoon sa kanila. Alam ko Lord na magagawa mo ito. At wala pang isang 2 buwan babalik ako sa Isla Cruz, sa DPM. Maraming po salamat Panginoon Jesus. Thank you Lord. Amen.
puso ko. Kasi pag minsan po, yung mga bagay, sabi nga po kanina ni Father sa misa, kasi ang pagbasa ko ngayon is, yung hindi masama, yung pumapasok sa ating bibig. Kung hindi, yung lumalabas na nanggagaling sa ating puso. Ayan, kaya bago tayo mag-share, stop muna, isipin natin, magbasa tayo mabuti. Kasi pag minsan po yung mga bagay na nangyayari, may itinuturo po sa atin ng Diyos. Ayan, nangyari sa Sister Sally, merong itinuturo ang Diyos, may dahilan kung bakit nangyari yun. At ang Diyos ang tutulong sa puso mo para mag-heal. Ayan, purihin natin ang Diyos. Magsimula na po tayo sa ating pagpupuri sa Diyos. Sige po, ating pong papurihan ng ating Panginoon. Malakas na papuri po para sa ating Diyos. At hinandalan po natin ang ating sarili sa pagkikinig po ng mabuting balita ng Panginoon. At ang gagamitin ng ating Diyos, ating kapatid, Brother Chito Agabrante. Purihin po ang Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos na mapapalitan. Muli po isinusuko namin sa aming buhay hanggang magpasakop sa iyong kapangyarihan. Hanggang magpatuloy, Panginoon, hanggang magpabago at hanggang tumanggap ang Panginoon ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng pusong marunong turuan at kakayahang tumalima sa iyong kalooban. Hindi lamang panandali ang paglilingkod kundi pananatili sa iyong mga salita. Dalangin po namin sa hapon ito, O Diyos, kunin mo kami ng iyong mga salita, ng mga parako mo, upang nang dumating man ang mga pagsubok na magaganap sa buhay namin, na kahit hindi namin ito hiningi, kami po hinanda, O Diyos. I-bless mo ang mga lingkod nito na walang sawang nagpapagamit sa basang ito, O Diyos. Pagpalaan mo ang aming pamilya, ang aming lungsang bahay, at maging mga tao umaasa sa aming panalangin. Naniniwala kami, Yahweh, na walang sayang sa mga pagod, oras at panahon kapag sinang ito iniuukot. Pagpalaan mo ang aming pagtitipon ngayong hapon, naway maging mabunga, makabuluhan, ibig sabihin magtagumpay, nang sa ganon ang lahat ng pagod at pagsisikap, maging mga material at pinansyal na bagay na inilalang, ay huwag masayang, Panginoon. Bagkus ito'y ibalik mo sa mga taong taos-pusong lumalapit sa harapan. Pagpalain mo ka ng lahat, una po ang aming spiritual, palakasin ang aming physical na kalusugan, bigyan ng matibay na karunungan at matakat na pananampalataya, at tapang na harapin ang mga hamon sa buhay, at kapakumbabaan at tanggapin ang aming kamalian. Yahweh, nagpapasalamat po kami sa mga lingkod na nagpapagamit sa basang ito upang gamitin ang kanilang buhay at lakas para sa iyong gawain. Panginoon, maraming salamat, amin ang kinagtagumpay ng hapon ito. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon.
Yung palakpak ng mga sa buhay. Praise God, hallelujah. Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, sa hapon na ito, kung ibig mo, kapagpuin si Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng kanyang salita. Iwasan mo ang mainit. Iwasan mo ang magduda. Iwasan mo ang matakot. Sabihin niyo bakit? Nasa lugar tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At ating pinahanda ang ating mga puso sa mensahe ng Panginoon. The Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 17, up to the following verses. Sumayin lahat ang Panginoon. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patang na lugar. Naroon marami sa kanyang mga lagad at ng napakaraming tao, buhat sa Judea, Jerusalem, at sa mga bayan sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Pumarang sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang naghari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapuputan at pinagkakabuyan, at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay pinasusuglaman. Magala kayo at lumungso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga nanguno sa mga propeta, ngunit sa banin ng mga mayayaman ngayon, sapagkat nagpumasa na kayo ng kaginhawahan. Sabahan ninyong mga pusok ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sabahan ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalaghati at magsisitamis. Sabahan ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga nanunod sa mga bulaang propeta. Mga magulang at kapatid, mga prayer partners, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Amen. Amen. Malisiging palakpakan ang Panginoon. Palakpak na ay pananampalataya. Amen. Amen. Praise God. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Salamat sa ating choir. At siyempre salamat kami sa lahat sa ating Yahweh El Shaddai. No? Sa hapon ito, galing po kami na St. Michael. And so much blessing sapagkat dito lang kaya siya rin nangyari ang doble-dobleng prayer meeting. No? Hindi naman sa pagkukumpara sa ibang mga lugar, ibang mga grupo, ang gawain nila yung gulit-gulan. Pero tayo, walang araw at oras na hindi sinasamba ang Diyos. Lunes hanggang Linggo, walang pagkakataon kung magsabi ka, Lord, wala akong panahon. Sapagkat ang bawat araw, binibigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Binibigyan tayo ng Diyos para katagpuin ng kanyang mga salita. Salitang may kapangyarihan, salitang may katotohanan, na pwedeng isalik ang mga buhay natin, na pwedeng isalik ang ating mga kahilingan, sapagkat ang Panginoon ay hindi tumapalya sa kanyang pangako. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, narinig mo ba yun? Anong sagot? Sa hapon ito mga kapatid, ang title ko ng ating topic is Unlocking the Secret to a Joyful Filled Life.
joy-filled life. Mabuksan ang sekreto ng buhay na puno ng saya. Puno ng gala. And you know what? When we speak of saya, hindi lang itong taong tumatawa at malakas tumawa. Sabi na ng psychology, yung tao daw na sobrang lakas tumawa, may kalungkutan sa loob. Nagikinig na kayo? Minsan ang pagiging masaya, hindi lang yung lakas tumawa, kundi may mapayapang buhay na kahit hindi humahalakha, walang bagabag sa puso. Nagikinig po kayo? May mga taong glowing tingnan, may mga taong masayang tingnan, may mga taong maingay makulit, pero sa loob, ginigera ang kanyang puso at emosyon. Amen po ba? Pero may mga taong hindi lang pala inig, pero kontento sa kanyang buhay. And you know what? Ito yung pinakamapalad na tao na nakanta niya at nabuksan niya ang kanyang buhay na may kagalakan. Sapagkat ang kagalakan ay pinakamagandang regalo ng Diyos sa mga taong kanyang nilalang. Isipin mo ba naman na nabuhay ka na hindi ka kinukulang ng pagkain? Isipin mo ba naman na nabubuhay ka na hindi ka kinagpos ng pera? Isipin mo ba naman na kumpleto yung pamilya mo, may trabaho ka, pero palay ang reklamo mo sa buhay? Mga kapatid, hindi ka masaya. Nakukuha. Kaya sa hapon ito, pinapaunawan ng Diyos kung sino yung blessed, kung sino yung tunay na masaya. And alam nyo, ang basihan ng Panginoon, ang pagiging masaya, hindi doon sa mga iniisip ng maraming tao sa mundong ito. Yung mga bagay na kung saan hinahabol, pinagkukompetisyonan, pagandahan ng kotse, pagandahan ng asawa, padalihan ng pera, galingan ng lahat ng bagay. But then again, all those things are temporary. Minsan nagtataka ka, maraming tao mga mayayaman, maraming pera, kailangan nilang mag-make up ng makapal para hindi maramdaman ang kanilang panangkutan sa mukha. Kaya, pero may mga tao simple lang ang buhay, ramdam na ramdam mo na sila ay may masaya sa puso. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, nararamdaman ko, masaya ka sa buhay mo. Anong sagot? Sabihin mo sa kanyang kapatid, pakialam mo. Joke lang yun. Dapat talaga tayo yung maging masaya. Amen po ba? Unlocking the secret to a joy-filled life. Ang mabuksan ang sekreto na tayo ay masaya. Of course, hindi naman kayo tatagal ng 30 years sa paglilingkod. Amen? Hindi ka naman tatagal ng 5 taon, 10 taon, 20 taon, 30 taon sa paglilingkod kayo sa kung hindi ka masaya. Pero kahit hindi ka man masaya, marami kang struggle. Sa pinakamalalim na bahagi ng buhay mo may kasiyahan. Kasi alam mo, wala ka ng ibang mapupunta. Sabi ni brother kanina, isang kalabit lang pala. Buti nga kung kalabitin ka pa. Kung kunin na lang tayo ang iwan. Yung brother nating teacher, namatay agad. Kilala niyo yun? Si Brother Bert Naka. Kausap ko pa yung Monday, kwentuhan pa kami. At nag-e-extend sa teacher, punta tayo sa bahay, yung pala ay paalam mo. At ito'y, every time na may namakakay, every time na may nadidisgrasya, every time na mga pagyayari, realization ng bawat tao that every moment of this day, kailangan tayo ay malamanda. Sapagkat whether we like it or not, isang araw, pwede rin tayong mangyari sa ganang sitwasyon. Amen po ba? Isang pagkakataon sa buhay natin, na yung bagay na ay pwedeng magganap sa buhay ng tao, banal ka, mabuti ka, masama ka, lahat ng tao ay pwedeng dumaan sa ganung challenges ng buhay. Amen po ba? Lahat ng tao, maging mabuti, masama, ay tumaraan sa mundong hindi parehas. Ang mundong hindi parehas ay dumadaan sa mabibigat na problema kasi ang mundong ito ay hindi perfectong mundo. Magiging perfecto lang ang buhay kapag nalaman mo sa buhay natin ang tunay na kalooban ni El Shaddai. At ito hindi madaling intindihin. Hindi ito madaling unawain. Yung mga bagay na nauunawaan. Marami hindi nakakalimutan
Kaya nga maraming sabi, pinapayaman nyo lang si Brother Knight, no? Sinasayang nyo lang yung oras nyo sapagkat yung kanilang pananaw ay base lamang sa kanilang napakakitid na ulo. Init ko ba? Pero yung taong nakaunawa at natutong kumilala ng mensahe ng Diyos ay lumalago sa kanyang buhay. Masusundan niyo po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na ito ay makita natin na ma-unlock sa buhay natin yung joy-filled life. Yung buhay na puno ng kagalakan at kapayapaan sa buhay. Sapagkat ang mundo ito ay mundong corrupted. Napapansin niyo ba? Yung gobyerno natin, take pa yung mga buhayan o maubos ng billion. Hindi ba kayo? Ako hindi naman ako nanonood ng sobrang sa balita, pero hindi ko pwedeng din naiwasan. At yung pakikialam sa mundo ay pagiging aware ng mundo natin ito ay sobrang gulo na. At wala nang ibang pwedeng paglagakan ng buhay natin. Kapag inubos mo yung oras mo, yung buhay mo, yung pananaw natin, sa balita ng mundo, huhugutin ka pababa. Amen po ba? I-employ ka para lalong malungkot sa buhay na ito, mga kapatid. Pero isang napakagandang pangako ng Panginoon, inisa-isa niya yung tunay na kapal. When we speak of blessed, ini-equate din lagi natin sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Siya po nga kanina, may nakita ko sa Amber na maganda ang dalawang sasakyan, may dala-dala, may mga pulis sila sa habang nag-aaten. Masaya sila, nagpupuri sa Diyos, may pera, may pamilya, but beyond that kind of blessings, kung bakit sila dikit na dikit sa Diyos, kasi yung pera nila, yung yaman nila, yung kakayahan ng kanilang pamilya ay walang kakayahan para makamtan yung kayang ibigay ng Diyos. Dagdagan niyo yung palapang ni Sister. So mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ng brother dito, brother, sa totoo lang, may pera na ako. Sa totoo lang, may kaya na din kami. Pinagpala kami ng Lord. Pero yung bagay na yun, yung bagay na meron siya, ay hindi magiging solusyon sa problema na kinakaharap. Kaya, anong ibig sabihin? Ang isang analogy, kapag may sakit ka ng paa, kahit bigyan ka ng isang katutak na sakit sa, nagabot na sakit sa kamay, hindi rin maobra na. Kapag meron ng sakit sa katawan, halimbawa sa liver o sa puso, iba din yung gamot sa puso. At kapag pinilit ko ng gamutin yung gamot na hindi naman tama, maapektuhan ka lalo. Yung tatay ko, isa lang yung doktor namin noon. Ang tagal nag-inom ng gamot sa puso, nung kami maghanap ng options, hindi pala sa puso ang sakit, kundi sa akal. Ang hirap na. Minsan ganun yung buhay natin. Ang tao nagsisikap magpayaman, magkapera, magkatrabaho, thinking na yun ang magiging fulfillment ng buhay na. Pero may mga bagay at maraming bagay at mayroong bagay na sa kamay lang ng Diyos matatagpuan. Amen. Totoo, madali maglingkod, sabi ko nga kanina. Pero hindi madaling manatili naglilingkod. Madali mag-elsyonal within 1 week, within 1 month, within 1 year, kapag maayos ang buhay, kapag walang sakit, okay lang yun, nakapaglilingkod. Kuha niya. Pero hindi madaling nanatiling naglilingkod. Kahit anong mangyari, naglilingkod pa rin siya. At alam niyo ba, mas lalong hindi madaling manatiling, mabuting naglilingkod. Hindi madaling naglilingkod, hindi manatiling naglilingkod, at hindi lalong madaling manatiling, mabuting naglilingkod. Kaya ang mga kapatid ko sa Panginoon, ano yung dapat natin makita sa buhay natin ito? We have to see beyond the surface
of happiness. Ano yung mga bagay na pinangungalingan ng mundo? Yung mas malalim doon sa beatitudes na binibigay ng Diyos. Kaya nga ang mundo, ang definition nila ng happiness ay nakabase sa mga external things. Ang mga pera, of course, kailangan natin ng pera. Kuha niyo? Pero kapag marami ng pera, at sinabihan ka ng doktor na may sakit hindi nalagaling, wala na halaga yung pera. No? Kaya ang sarap ng pagkain, at mayroong pagkain ka sa hapag, at wala kayong magandang relasyon ng inyong pamilya, wala rin sarap kumain. Makikita mo, ang ganda ng buhay kapag ang bagay na galing sa Diyos ay bigay sa iyo. Kuha niyo po? Ang mga bagay na mabuting relasyon, ang mga bagay na magandang kalusugan ay hindi natin nakakamtan base sa ating sariling lakas. It is a free gift coming from God. Yung magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng matining na buhay na kahit binabay ka ng maraming pagsubok, hindi ka naapektuhan kasi alam mo, nakasama mo si Yahweh El Shaddai. Sabi ko nga, maraming tao ngayon, akala mong lakas, akala mong blogging, no? Akala mo walang problema, pero ang kalooban ay binabayo ng problema. Kaya minsan, may mga tao, kunting kalapit mo lang, sumasabog na. Sasabihin mo, naku naman, brother, konting comment ko lang sa'yo, galit na galit ka na. Pero hindi mo pala alam, punong-puno na siya. At yung sinabi mo muli ang siyang pumunong galit sa kanya. Kaya sumabog siya kasi ang hindi mo alam, kinakaya niya na lang ang kanyang buhay. Dinadala niya lang ang kanyang buhay. At isang beses pa nagawa mo siya ng hindi maganda, sumasabog siya. Ganon din yung buhay ng isang tao. Kapag wala kang salita ng Panginoon, pupunuin ka ng problema, pupunuin ka ng kabigatan sa buhay. Pero kapag nasa piling ka ng Diyos, kitang-kita mo na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa buhay mo. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na makita natin yung lalim ng beatitudes at marunong tayong kumilala ng tunay na biyaya ng Diyos. Naalala ko na naman yung sabi ng aming panganay na kapatid, hindi baling magkalong-ilong yung negosyo natin, huwag lang tayo magkagulo sa ating pamilya. Wala nang halaga na ang 5 magkakapatid ay mayayaman lahat, pero basag naman ang kanilang relasyon. Nakukuha, walang kwenta ang magandang buhay na magpapataasan ng kayo ng yaman, pero wala natin magandang connection sa buhay. Sapagkat sa mata ng Panginoon, tayo ay nagmamataas sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit, you are not aligning yourself to your will, sapagkat alam mo na kapag wala ng magandang relasyon sa kapwa mo, hindi ka kailanman magiging masaya. Kaya sabihin mo sa kapatid, ayusin mo na yan habang maaga pa. Ayusin na natin, and without knowing, yung mga bagay na nagpapahirap sa ating buhay ay bunga din minsan ng ating mga pagkukulang. Kuha niyo po. The true source of joy lies in a deep relationship with God. Masusukat natin na tayo ay may relasyon sa Diyos kapag naglilingkod ka, hindi dahil may prayer request ka. Nakukuha niya. Tama nga yung sabi ni brother kanina, minsan naglilingkod siya, minsan hindi. We have to go deeper to the kind of serving God na anuman ang mangyari, ma-stroke man o hindi, gumaling man o hindi, yumaman man o hindi, manatiling naglilingkod sa Kanya. Hindi din pa kaya, napakahalaga na siya ang ating source ng kasiyahan. Kasi maraming taong naglilingkod, mukha lang naglilingkod, pero ang totoo, naglilingkod siya sa kanyang gusto. Kapag hindi ka nakapag-attend at walang bagabag sa puso mo, ibig sabihin, wala kang conviction. Kaya nga sabi ko, tinanong ko, masaya ba kayo kay El Shaddai? Amen! May ginagawa ka ba sa gawain ng El Shaddai? Walang amen. Well,
Ito yung napakahalagang bagay na lagi tayong tulayin, lagi tayong kasiyahan. Kapag nakapagbigay ka ng pag-asa sa mga taong gusto nyo magpakamatay, dahil mo pang nanalo ng 1 billion sa pagkabuhay mismo ang iniligtas mo sa harapan ng El Shaddai. Kaya ang Diablo hindi tumitigil para manira ka, para maingit ka. Kasi alam ng Diablo na may regalo ka kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Yun ang mga sekretong hindi nakikita. Para lang yung mama umaapak ng iba. Para lang yung mama nakikipag-competition sa iba. Pero ang hindi nila alam, the more you love people and you love others, your neighbor, the more na nag-iipon tayo ng kagalakan sa puso. Amen ba? When we put God first, when we prioritize His kingdom and His righteousness, we discover the joy that can be found in nothing else. Kapag ikaw daw inuuna ng Panginoon, dala-dala mo sa buhay mo ang kasiyahan. Na ang kasiyahan na hindi nakabasa sa air condition, ang happiness na hindi nakabasa sa masarap na pagkain, ang kasiyahan na hindi nakabasa na wala kang kinakaharap na problema at kabigatan, but your happiness is built in a deep relationship with God. Kapag nagka-problema ka, alam na ng Diyos. Kaya si brother may tinuturo sa akin, huwag kang matakot, huwag kang magproblema. Pag wala kang pera, sabihin mo lang, God will provide. Sabihin mo, God will provide. Ulitin mo, God will provide. Kapag hindi na tayo masyadong nagapagapag pag walang pera, pinapatunay natin sa Diyos na kanya tayo ang pangasa. Alam niyo ba, kapag ang pamiliwala ng pera, nagkakasimulan ng magulo. Naniniwala kayo? Minakilala ako isang matanda, may pension siya. Ang kanyang pension ay 7,000. Ang kanyang mga anak kanya sa bahay niya, kanya-kanyang kwarto. Pagbago daw siyang pension, walang problema. Kasi nagabayaran ng tubig yung kuryente. Pag naubos na yung pera niya, nagpapakiramdaman na mamayang-mayang magkakawin. Minsan, iniisip natin, ang kayamanan ng material ay abala din. Pero minsan yung mga bagay na ikapahagi din para makita natin yung nagagawa ng Diyos. Because yung pera is not sustainable. No? Hindi lahat ng bagay may pera ka. Or kung may pera man lagi, hindi pa rin yung pupuno. Kaya sabi ng Matthew 4, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. At hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa matuloy, kundi may salitang kumukontrol sa buhay natin. Nagkukuha niya mga kapatid. Hello? Blessed are the mourners. Mapalagay yung mga nalulungkot ng napis sapagkat mararamdaman nila ang yakap ng Diyos. We will feel His embrace, mga kapatid. Huwag kang mangarap na lahat ay okay lang. Kasi imposible naman na hindi tayo iwanan ng ating mahal sa buhay. No? Hindi rin pwedeng hindi tayo mamatay. Hindi man natin pinapanalangin. Gusto mo natin kung tayo mamatay, no? Hindi rin pwede tayo. Lahat ng bagay, hindi ko sabihin temporary, hindi ko na elaborate. But all those things, yung pain, yung pagkawalan ng pamilya, yung pagka-broke ng family, yung pagkabigo sa maraming bagay, ay nagbibigay ng sobrang sakit. Kaya yung mga taong hindi nasa Diyos, kapag nakaranas ng failures, ng kabiguan, iniiwanan ng balik. Kaya, may mga taong nadidepress, may mga taong iniiwanan ng tamang pag-iisip kasi hindi kinakaya yung problema kinakaharap. Pero yung mga taong kumakapit sa Diyos, ano ng bagyo, ano ng unos, hindi siya magagabi sapagkat kasama niya ang Diyos. Tingnan niyo yung paglilingkod nyo, ang dami nyo ng dinaanan. Pero doon ka pa rin, no? May mga dumanan ng pandemya pero hindi pa sumabay sa masinuno. Because binibigyan ka tayo ng Diyos ng chance na makita ang kanyang kalooban.
And napakagandang prayer na itong napakinggan ko. Malimit itong nababasa sa mga bahay, sa mga establishment, yung serenity prayer. Napaka-perfect na sa atin na ma-realize natin. Nabasaan nyo na ba yung serenity prayers? Ang sabi doon ay, Lord, give me the ability to change the thing I can, but give me the discernment to accept the things that I cannot change, and give me the wisdom to know the difference. Napakaganda na sabi doon, bigyan mo ako ng kakayang baguhin ang mga bagay na pwede mong baguhin. At bigyan mo akong kakayang tanggapin ang mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. At bigyan mo ako ng karunungan na makita ang pagkaiba. Kapag nagka-problema ka sa anak nyo, sa asawa nyo, sa pamilya nyo, pag isa kang anak, di mo naman sabihin, hindi na ikaw ang aking ina. Di ka marunong magmahal. Kasi bahagi na yung buong din na pwedeng baguhin sapagkat galing ka sa kanyang sinapupunan, no? Hindi pwedeng sabihin, hindi na kita anak mula ngayon. Kahit anong mangyari, anak mo pa siya. Anong magandang bagay na pwede niyang ipakita? Binigay sa yung anak niya sapagkat kaya ka niyang tulungan sa problema. And you have to give, to accept the difference. Huwag natin pangarapin ang mawala siya. Huwag natin pangarapin ang masira siya. Ang hingi natin sa Diyos na bigyan tayo ng kakayahan na makita ang kalooban ng Diyos. Kung mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na nandito tayo hindi rin sa ating mga gusto. Kundi dahil hindi gusto ang Diyos ng pagbutok sa atin. Kasi pag hindi tayo nagpabago, para tayo nasa rocking chair. Ano yung rocking chair? Lulong-balong ka lang, matulog ka, pag-isip mo yun pa rin, ito ka. Minsan ganun din yung spirituality natin, lingkod ka ng lingkod, pero hindi ka nakaka-move on. You never grow, kasi ang sentro mo lang, yung sa mga gusto mo. Kaya magandang turuan natin ang ating sarili, na matanggap yung kalooban ng Diyos. And along the way, makikita mo how God loves us. Hindi ba? Napakasarap na maging marunong at nakikita mo yung gaan ng buhay na alam mo yan ang kalooban ng Diyos. Pero pag ikaw ay nagpagbunok kay Jesus, kapag ikaw ay nagpagbunok sa ating Panginoon, siguradong tayo tayo. Amen ba? Kapag mayroon tayong magandang bagay na ginagawa pero hindi healthy, ang problema ngayon yung infidelity, yung mga extramarital cases. Alam nyo, lahat ng tao ay nakakalas ng gano'n. Kami mag-asawa, dumaan sa gano'ng sitwasyon, ako ay magkamali, ating mantilang ako. Dumaan ako sa struggle. Yung asawa ko, pinatawag ako. Pero hindi na kami nagbabangayan. Hindi na ako sinusumpatan minsan. Pero ramdam ko yung bigat sa aming gitna. Na kahit hindi niya na ako inaaway, kahit hindi niya na ako nagsasabihan, doon sa maling nagawa ay nagpapabigat ng sobra sa buhay. Minsan sa buhay natin, hindi naman kayo nag-aaway, pero walang tulay, walang connection sa Diyos. Ganon din yung buhay natin, hindi na kayo nag-aaway, hindi na kayo nagbabangayan, pero walang magandang connection in the same with God. Naglilingkod ka, pero wala kang maayos ng relationship sapagkat may dala-dala kang tago sa buhay mo. Ano ba? Napakaganda na tayo ay yung mga natitirang buhay, panahon, taon ay i-enjoy natin in God's presence. Sapagkat napakahalaga na binuhitin ko. God is a God of chance, no? Siya ang Diyos ng pag-asa lagi. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, napakapalad ko. Kasi tama yung sabi ng nanay ko at magulang ko. Na kahit anong mangyari, huwag kayo maghiwalay ng pamilya, huwag kayo magkagulo. No? Yun ang bilin sa amin. Kaya, sa biyaya ng Panginoon, talagang nakita ko yung blessing ngayon ng Lord. Na, although hindi ko naman dinagis yung mga na-broke, no? Kasi hindi naman nila gusto yun, yung na-broken family. Yun ang gusto, no? Yung hindi nagkaintindihan. Mayroon pinsan yung asawa ko, engineer galing sa abroad, no? Galing siya sa abroad, tapos nung nalaman niya, mataas ang kanyang sweldo,
nung malaman niya yung kanyang asawa ay nangangaliwa, aba, nasira yung buhay niya. Kasi ang buhay niya nandoon na lang nakakunik sa asawa niya. And without his knowing, na hindi pala tayo umasa sa ating kapwa, umasa ka sa Diyos na pinagmulan ng buhay mo. Sabi namin kapahapon ng Brother Melvin, marami na taong takot sa number 13 kasi malas. Maraming taong takot sa number 13 kasi may disgrasya. Pero ngayon marami na takot sa number 14 pag walang jowa. At marami din takot sa 15 kapag walang sweldo. Marami din nakakatakot ang number. Pero yung taong nagtitiwala sa Diyos, walang pinakatakutan sapagkat sa lahat ng bagay, kasama niya si Yahweh El Shaddai. Finding strength in God's love. Kaya sinabi yun ng Panginoon, mapalad ka na nag-iiyak niyo, mapalad ka na nagugutom ngayon kasi bubusugin ka. Sinabi niya kasi kaya niyang gawin. Pero nangako sa yung tao, hindi niya kaya gawin. Pero dahil pinangakuan ka ng Diyos, mapalad kang kaba, mapalad kang nagugutom, mapalad kang inaalipusta sa paglilingkod mo. Sabi nga kanina, sa paglilingkod natin maraming taas ang kilay, no? Sabi nila, wala yan. Maglilingkod mo kasi ganun mga taas kilay, pero we are blessed. Kasi nakasuntungan mo ang tunay na buhay nito ng Diyos. Amen ba? Yung nanay ko, devoted yun sa isang saint, San Sebastian. May kaya po lang kami noon. Nalaman ko na lang nung ako'y high school din. Siya pala ang benefactor sa Aurora sa barangay. Yung nag-iikot ng ang tawag sa amin sa Bicol ay alabasyon. Iniikot yung santo. Yung nanay ko nagbabayad ng violin, ng gitara, ng kantora. Nagbibigay pa siya ng biskwit pangbigay sa mga batang sumusunod na nagpipray sa buong barangay. Pero sa kabila nun, ang buhay namin ay masalimuot. Sa kabila ng devotion ng nanay ko, binabayaran ng kantores, yung gitarista, yung violin, para mag-ikot ng devotion sa barangay, ang buhay namin ay masalimuot. Bakit? Kahit kami ay nagdi-devotion, ang buhay namin ay nasa magulong sitwasyon. Kaya nung bumagsak kami, in spite of being devotion, bumagsak yung devotion namin, may kumalagdag sa nanay ko pang pangawaan. Pag-uwi sa bahay, iyak-iyak ang nanay. Ito yung hinahanap ng buhay, ang masumpungan ng presensya ng Diyos. Minsan, maraming pakala na naglilingkod siya, pero hindi niya maramdaman ang pagkilos ng Diyos na ng buhay sapagkat ang gusto niya ay gusto niya. Pero pag nalaman natin na ang gusto ng Diyos ay gusto natin, we have to walk according to His will. Nagkamali ka man, bumagsak ka man, nagkulang ka man, there is always a chance sapagkat may pangako ang Diyos. Mapalit ng mga tao, walang ibang inaasahan, kundi si Yahweh El Shaddai. Mga kapatid, kung pwede sana sa buhay natin, huwag na natin daanan ng mga bagay na ayaw natin, no? Pero whether we like it or not, ang buhay ay puno ng sorpresa. Pero isang pinakamagandang pangako ng Diyos, never will I leave you and never will I forsake. Hindi kita iiwanan, ipababayaan. So sabihin mo siyang katalit-tapat, huwag kang magalala, huwag kang matakot, magtiwala sa Kanya, sapagkat alam niya na ang gagawin niya sa buhay mo. Kaya, tumayo na tayo. Ilagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us feel the presence of God. Isuko natin ang ating buhay sa presensya ng Diyos. At hingin natin sa ating desire na maranasan natin siya ngayong hapon. Hilingin natin siya sa ating personal na prayer sa pamamagitan ng awitin dito ng pinakamagandang bagay sa maraming bagay na pinapakita ay maramdaman natin siya. Magkaroon tayo ng katiyakan na mayroon palang Diyos na
Espiritu ng Diyos na mangusap siya sa isip at puso mo kapag nakita niya ang ating hangarin, ang inspiration na maranasan siya. Let us talk to Him. Hindi natin sa Kanya ang nais kong tao na maranasan. Huwag mong hayaan, Yahweh, na kami po'y maagaw pa ng kalakal. Ibig po namin sa lahat ng panahon, ang presensya ng banal ang siyang aming pagkakalayo. Nais namin Lord maranasan ka ng sa ganun namang circumstansya. Ano mga sitwasyon ng buhay namin ay hindi kami malapit. Sa pagkatotoo, Yahweh, minsan din kami ng aming mga emotions, din kami ng aming mga damdamin, ng aming mga sariling isip at takot. Pero kapag ang presensya pang nagparamdam na nandiyan kalabo, sa gitna ng mga hamon, kami po yung tao ng bahay. I-bless mo, Lord, ang bawat isang tumanggap ng iyong salita. Naway ko yung itago sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso.
maging dahilan ng aming pagtagumpay sa araw-araw. Sa aming paglalakbay sa mundo ito, maraming namin, especially sa mga taong kumakaharap sa mabibigat na hamon. Unang-unang aming mga sambahayan lawat. Magkaroon kami ng tunay na pagkaunawa ng aming pananaw ng tunay na makaharap ay hindi mga bagay na kinamagalingan ng mundo, hindi mga bagay na sinabi mo sa amin ng hapon. Nawa ito'y makita namin sa pinakamalalim na bahagi ng aming paglilingkod. Nang sa ganang Yahweh, hindi kami makikipag-competition, hindi kami nag-iinggit Yahweh, hindi kami makikipag-habulan, tapos maramdaman namin ang presensya ng banal, sapagkat ito ang ibig namin na nais na namin maranasan sa aking buhay. I-bless na kami lahat, ang mga lingkod ng narito ng hapon. Pagpalain ang aming pamilya, ang aming buong sambahan. Ang may mga sigalot, kaguluhan, misunderstanding, awayan, ng matagal ng maraming taon, sa hapon ay ipituloy Yahweh ang Panginoon Jesus. Bigyan mo kami ng pangasa at katapangan na harapin ng hamon at kapakumbabaan na magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Yahweh. Bless mo Lord ang gawain mo sa lugar ito. Patuloy na mag-multiply, patuloy kang mag-raise up ng maraming maglilingkod sa iyo. Pagpalain ang mga ginagamit mo, simula ang agawat ng magtulad at umawit. Sa mga sikretong nagpapagamit sa kasalan ng Panginoon, nakikialam at nagmamalasakit, bless mo sila. Sa mga hindi pa mga Panginoon, nakikialam, bigyan mo sila ng pusong marunong tumulong at bihagin ng mga damdamin para ang gawain mo lumabog sa lugar mo. Panginoon, nananakin ang tagumpay ng aming kailangan, mulangit at pakailanman sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Itaas po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating pamalas. Dakilang Diyos na mapagpala, nakatas po ang mga bagay-bagay na hawak ng kanyang kapatid. Itubig, ang langis, ang prayer request, bags, handbags, wallet, religious articles, kamay na nakataas dalangin ko pagpalain ng Yahweh. Nagamit namin sa aming pang-araw-araw ng pangangailangan. Pagpalain ang mga bag, wallet, kunin mo ng biyayang galing sa kayamanan na walang kasamang kabalisan, kayamanan ng Panginoon na nagmumula sa kapatihan. Pagpalain ang kami na nakataas, anumang trabaho, silang ma-pre-offer, silang madampian, makadapagpalag ay samahan ng malat na Panginoon. Panginoon, pagpalain ng lahat ng natin hapon sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maganda, pinagpalang hapon sa ating lahat. Let us be thankful with a grateful heart.